Madaling araw ay lumabas si Inuyasha na sinundan ni Kagome dahil naamoy daw ng bida si Narako. Maging si Sesshomaru ay naramdaman din ng kaguluhan sa paligid nang dumating ang alalay para magsumbong na nakidnap si Rin. Dumating si Narako at sinabing patayin niya si Inuyasha kung nais niya pang makita si Rin, pero si Narako ang tinapos nito dahil ayaw niya ng inuutusan. Saka nakita ng villain na patungo sa kanya si Sesshomaru. Nagmamadali naman ang bida at nagtataka sila Sango kung ba't nilabas ni Narako ang amoy nito. Samantala sa isang bahay ay nagising si Rin at kasama niya si Kohako. Nang subukan niyang umalis ay napakarami palang demon sa labas kaya mapanganib. Niyaya niya rin na tumakas si Kohako pero ito daw ang bantay niya. Nahanap ni Sesshomaru ang kastilyo ni Narako at nagbukas ang barrier saka sila pumasok. Saka nagpakita si Narako at sinabing nasa ibang lugar si Rin dahil di ito mabubuhay sa mayasma sa kastilyo. Giit ng Demon Dog na di siya nandito para kay Rin pero alam din ni Narako na nais lang siyang patayin ito. Naramdaman ni Kagome ang banal na hiya sa kabundukan. Kaya nagpa siya ang monk na hanapin ito habang si Inuyasha ay magpapatuloy sa paghanap kay Narako. Ngunit nahirapan ang bida dahil naglalaho na ang amoy nito. Pinakita ni Narako ang kanyang katawan na gawa sa mga demon na minaliit lang ni Sesshomaru saka nakailag mula dito. Naisip nila Kagome na baka si Kohako ang naramdaman niyang isang piraso ng hiyas. Binigyan ni Rin ng pagkain si Kohako at nalaman ni Rin na walang maalala si Kohako sa nakaraan. Nang marinig ang kaguluhan ay kumilo si Kohako at nakita si Sango na tanging mukha na kanyang naaalala. Nawawasak lang ng Demon Dog ang mga ugat ni Narako, ngunit nagpatuloy pa rin ito sa pag-atake ng mga ugat. Pero plano pala ng villain na magpakalat ng kanyang laman upang ma-absorb niya si Sesshomaru. Tuluyang naglaho ang amoy ni Narako pero nahanap na ng bida ang barrier na pinilit niyang pasukin saka ginamit ang Red Tessaiga upang tuluyang makapasok na naramdaman ni Narako kaya inutusan niya si Kagura. Umatake si Sesshomaru kaya nawasak ang katawan ng villain pero naghihintay lang ito ng tamang pagkakataon. Ayaw sanang pigilan ni Kagura si Inuyasha subalit may mga kamera. Kaya nagkunwari na lang siya pero naramdaman ng bida na mahina ang mga atake nito. Saka dumating ang mga demon kaya umalis na lang si Kagura at kinalaban ng bida ang mga ito na kahit napakadami ay patuloy siya sa pag-atake. Habang si Kagura ay umaasa na may makakapatay na kay Narako. Dahil sa mga nagkalat na laman ni Narako ay mabilis niya lang na nahuli si Sesshomaru upang higupin ito. Sinunog ni Jaken ang isang ugat ngunit di ito namamatay habang ang bida ay sumusugod ngunit hinihigop na ng kalaban si Sesshomaru. Mabuti na lang ay dumating ang bida kaya gumamit ito ng barrier, ngunit laking gulat na mawasak ito ng bida kaya nawasak siya. Dahil dito ay umasa si Kagura na mapapatay na si Narako. Ngunit umaatake pa rin ito upang mapigilan ang pagsugod sa kanya ng ating bida. Hanggang sa mahuli na rin si Inuyasha ng mga ugat. Ngunit nakatakas pa rin ang bida at gumamit ng wind scar na direktang tumama sa kalaban at si Sesshomaru ay nakatakas na rin. Subalit nag-regenerate pa ng mga ugat si Narako at inatake nito ang magkapatid ngunit nawawasak ng mga ito ang mga ugat niya saka inatake na din ito ni Sesshomaru na nagpalabas ng mayasma upang makatakas ito. Nais itong sundan ni Sesshomaru pero pinaalala ni Narako si Rin kaya natauhan ito. Samantala kinokontrol na pala ng villain si Kohako. Si Sesshomaru naman ay nagpa siya na hanapin si Rin. Tumatakas pa si Jaken ngunit tinapakan siya at tinanong ng bida sa nangyayari. Sinasalakay ng napakaraming demon sila Miruko. At nakita ni Kagome na kasama ni Kohako si Rin upang tumakas habang abala si Sango sa pakikipaglaban saka dumating ang bida at niligtas si Kagome. Sinundan nila sila Kohako upang iligtas bago pa mapatay ni Sesshomaru. Ngunit nagtataka din sila kung ba't may kasamang tao ang kuya ng bida. Samantala papatayin na ni Kohako ang bata dahil sa utos ni Narako ngunit nakailag at nakatakbo pero nahuli siya ng kadena. Tapos dumating si Sesshomaru kaya nais nitong lumaban pero sinuntok ng ating bida. Ligtas naman daw si Rin pero sinakal pa rin ni Sesshomaru si Kohako. Subalit pinakawalan niya rin ito na kanilang ipinagtaka. Saka tumakbo ito patungo sa gubat at kinuha ni Kagura. Nagpasalamat si Kagome pero sinabi ni Sesshomaru na ayaw niya lang sundin si Narako dahil inutusan ni Narako na magpakamatay si Kohako sa kanya. Sa kabila nito ay ayos na rin kay Sango na makitang nabubuhay pa ang kanyang kapatid. Nalaman na rin ni Kikyo na lumipat na ng bagong base si Narako. Naiinis ang bida dahil nakatakas na naman sa kanila si Narako. Iniisip pa rin sila ni Kagome nang ma-surprise siyang magkakaroon sila ng test. Nais manghiram ni Kagome ng mga notes pero gagamitin din ito ng mga classmate kaya nilibre niya muna ang mga ito. Ngunit nang magpapa-Xerox na siya ay nagkakaubusan ng ink ang lahat ng Xerox machine kaya di rin siya nakakuha ng notes. Naiinip na si Inuyasha kay Kagome. Nais naman ng mga kasama na magpahinga muna sila dahil hindi sila katulad ng katawan ni Inuyasha na madaling makarecover. Samantala maging ang mga soul collector ni Kikyo ay di mahanap ang bagong base ni Narako. Pagsapit ng gabi ay iniisip pa rin ni Sango ang kapatid. Kaya naman kinumfort siya ng monk. Pero nagtaka siya nang aalis na ito dahil naset na ang mode. Kaya minanyak siya nito ng harapan at nasampal at naisip ng bida na nababaliw na ang lahat. Nababaliw na rin si Kagome sa hirap ng nire-review. Kinabukasan ay ayaw niyang kausapin siya
dahil makakalimutan ng ni-review. Pero sinusundo na siya ni Inuyasha kaya nainis siya at pinagbawalan itong umalis ng bahay. Ngunit naiwan ng baon ng dalaga kaya nakiusap ang ina na dalhin ito ng bida ngunit pinagtinginan ng hanapin niya ito gamit ang pang-amoy. At isang magnanakaw ang nakatakas sa pulis na sinuntok ni Inuyasha. Sunod ay merong sunog kaya inakyat niya ang isang gusali at nakita ang isang bata. Naagad niyang iniligtas ngunit nahulog ang sombrero kaya nakita ng bata ang cute niyang tenga. Hirap na si Kagome sa exam tapos nakita niya pa si Inuyasha sa bintana. At bago makita ng classmate ay pinadapan niya ito para mahulog pero pinatayo naman siya ng teacher. Nalaman ng dalaga na naiwan niya pala ang baon. Kaya niyaya niyang mag-share sila pero napunta na ito lahat sa gilid. Sa library ay nakita siya ni Hojo na binigyan siya ng healthy menu dahil akala ay palagi siyang may sakit. Naisip ni Kagome na manghiram dito ng notes kaya hinabol niya ngunit binigyan siya nito ng herbal medicine na mga tuko kaya di siya nakapagsalita. Pag-uwi ay nakita nila sa TV ang mga ginawang pagliligtas ni Inuyasha bago ito makarating sa school ni Kagome. Sobrang seryoso niyang mag-review pero di mapakali si Inuyasha kaya pinadapa at tinawag si Sota para maligo. Ngunit tumakas ang bida kaya nakita ni Kagome ang hotdog at itlog kaya pinagbabato sila ng dalaga at nakalimutan niya ang lahat ng ni-review. Nang kakain na ay tumakbo na naman ang bida dahil napaso ang dila. Tumahimik si Inuyasha pero nadidistract si Kagome nang may nakatitig sa kanya. Ngunit pagtingin ay natutulog na ito ng mahimbing at naisip niya ngayon niya lang nakitang ganito. Kinabukasan ay inaantok siya sa exam tapos nagbalik agad sila sa feudal era. Isang elder wolf ang nagtipo ng mga tauhan nitong mga wolf para sa isang misyon. At hinabol ng mga ito si Koga pero sinuntok ang mga ito. Saka nagpakita ang pinuno ng mga ito na si Ayame na apo ng isang elder. Nais nitong mapang-asawa si Koga dahil kailangan niya ng malakas na pinuno ng kanilang clan pero ayaw ni Koga. Kaya pinaalala ng dalagang wolf ang pangako ni Koga na pakakasalan siya nito hanggang sa mahulog sila sa tubig. Saka pinagtulungan siya ng mga wolf nito ngunit nakatakas pa rin si Koga sa kanila na ikinalungkot ni Ayame. Walang ideya ang grupo kung nasaan si Narako kaya gagawin na lang nila ang trabaho na hanapin ang banal na hiyas. Nalulungkot si Ayame saka naalala na noong bata pa siya ay ipinangako ni Koga na gagawin siya nitong asawa. At sinabi pa ng lolo na nasasakop na sila kaya kailangan niya ng malakas na mapapangasawa. Nagtungo sila Koga sa lumang kastilyo ni Narako at naamoy din doon si Inuyasha kaya tumakbo na siya para magtanong sa aso. Dumating din doon sila Ayame pero nakaalis na sila Koga. Subalit may isang hair monster ang biglang umatake sa kanila kaya niligtas niya ang mga wolf saka ginamit niya ang mga dahon upang makagawa ng diversion kaya nakatakbo sila ngunit hinabol pa rin ito at nakita niya ang mga bata ni Koga. Tapos inatake niya ito kaya umatras. Saka sinabi ng dalawang wolf ang tungkol kay Narako at muli silang hinabol ng halimaw. Naramdaman ni Kagome ang banal na hiyas dahil dumating pala si Koga. Saka nagtanong siya pero nag-away lang sila ng bida. Pinagmalaki din ni Inuyasha na nawasak niya ang barrier ni Narako. Pero minaliit pa siya ni Koga dahil di niya pa ito napatay. Narinig nila ang halimaw na di kalaunan ay dumating dahil hanap nito ang banal na hiyas kaya pinigilan ng bida at binalibag. Ngunit aatakihin ng dalaga na iniligtas ni Koga at dinala nito sa ligtas na lugar at ang halimaw ay nagpahulog para makatakas. May umatake kina Kagome na si Ayame pala. Lalong nagalit si Ayame nang malaman na ito ay si Kagome kaya umatake muli na pinagsasalag ni Koga. Sa kamuling pinaalala ni Ayame ang pangako nito. Noong bata pa si Ayame ay hinahabol siya ng mga demon bird na pinagpapatay naman ni Koga. Saka ipinangako nitong gagawin siya nitong asawa pag nagdalaga. At isang lunar rainbow pa ang lumabas. Naalala na rin ito ni Koga pero ayaw niyang umamin kaya pinagalitan siya ni Kagome. Kinwento ni Ayame na mas dumadalas ang labanan sa mga wolf tribe kaya kailangan niya ng malakas na mapapangasawa at sakto namang may pangako na sila ni Koga sa isa't isa. Giit ni Koga na marami pa siyang dapat gawin kaya wala siyang oras. Samantala ang hair demon ay paparating na. Ngunit pinangako ni Koga na poprotektahan ng dalaga saka napansin ni Ayame na si Koga lang ang may gusto kay Kagome. Nakaligtas sila sa atake ng halimaw samantala nakita nila Inuyasha ang mga buhok na umaatake sa kanila. Tapos pinabantayan ni Koga si Kagome kay Ayame. Saka nito sinipa ang halimaw ngunit sa pagsugod niya ay nasilaw siya nito kaya nahuli siya at pati na rin si Ayame na sinubukan pang iligtas ni Kagome. Saka dumating ang bida ngunit pagsugod niya ay nahuli rin siya nito. Giit ng halimaw na gagamitin niya ang sacred jewel para makabalik sa dating katawan. Dumating na rin ang mga kasama saka nakatakas ang bida. Nakatakas na rin si Koga at iniligtas niya si Ayame. Saka pinatikim ng suntok ang halimaw at tinanong kung nasaan si Narako pero maging ito ay walang alam. Subalit nakagat siya kaya sumugod si Ayame na tinusok ito pero pareho silang nakain kaya di magamit ng bida ang wind scar. Ngunit sumabog ito mula sa loob dahil kay Koga. Pagdating ng mga kasama ay pinatandaan niya ang amoy ng halimaw para mahanap si Narako at sinabi ng bida na ginawa niya na ito. Samantala napansin ni Ayame na di naman gusto ni Kagome si Koga. Tapos pinaalala ni Kagome ang pangako nito kay Ayame na naalala ni Koga pero di niya pa rin inamin. Kaya pinagchismisan sila na merong love triangle pero si Shippo lang ang nasapak ng
bida. Di pa rin sumusuko si Ayame kaya sinabi ni Koga na nakakakita kasi ng banal na hiyas si Kagome. Kaya magsasanay daw si Ayame para makita rin ang banal na hiyas at magbabalik upang pakasalan si Koga. Saka nakataka si Koga sa bida na nais kunin ang kanyang banal na hiyas. Naisip ng monk na tama si Koga sa paggamit ng mga wolf pero giit ng bida na masyadong maingat si Narako para matunton gamit lang ang amoy. Pagsapit ng gabi ay muling nakakita ng lunar rainbow si Koga. Saka naisip na mapanganib ang kanyang misyon na patayin si Narako kaya ayaw niyang mapalapit kay Ayame dahil baka masaktan lang ito. Samantala ang bida ay nagseselos pa rin kay Koga na nahalata ng mga kaibigan pati na rin ni Kagome. Kinabukasan ay naramdaman nila ang malakas na demonic aura kaya agad na nagtungo ang ating bida. Isang matanda ang kinalaban ng isang demon weasel na sinabuyan niya ng purified salt kaya gumulong ngunit nakailag ito kaya natumba siya at papatayin na nito ng iniligtas ni Inuyasha. Pero pati si Inuyasha ay pinagkamalan niyang masamang demon kaya sinabuyan din. Napilitan daw ang matanda na muling manghunt ng mga demon dahil sa dumadami ang mga ito. Pinaghihinalaan din niyang dahil ito sa sumpa ng Demon Head Castle, kung saan ang isang ulo ng demon ay inilibing sa kastilyo upang pangtaboy ng mga demon. Subalit sa di malamang dahilan ay mas dumami ang mga demon. Niyaya sila ng matanda sa Demon Head Castle pero ayaw ng bida ngunit sumama si Miruko dahil sa reward. Sa kastilyo naman ay kakaiba ang kinikilos ng pinuno kaya pinatay nito ang isang babae. Naramdaman kaagad ng grupo ang demonic aura na nakapaligid sa kastilyo pero di nararamdaman ng matanda kaya naisip nilang isa itong fake exorcist. At nakita nila ang bangkay na pangpito na daw sa napapatay ng feudal lord. Nakiusap naman ng prinsesa na iligtas ang ama kaya siniguro ng babaerong monk na gagawin niya ang lahat na ikinainis ni Sango. Nang dumating ang demon ay sumugod agad at umatake si Sango ngunit di ito tumama. Umatake din ang bida ng wind scar, subalit nabuo lang itong muli. Kaya naisip ni Miruko na isa lang itong ilusyon kaya ginamitan niya ng sutre charm saka ito naglaho. Tapos tila merong tinatago ang prinsesa. Naisip ng monk na isa lang itong diversion dahil nandoon pa rin ang demonic aura. Sinilip nila ang feudal lord at naramdaman ni Miruko na hindi sa lord nang gagaling ang demonic aura pero nagtatago sa kastilyo ang salarin. Sinabuyan sila ng matanda bilang pang-protector pero wala daw itong epekto. Kaya sinabihan ni Inuyasha ng fake at di siya nito tinigilan kaya pinadapa ng nainis na Kagome. Nakarating na rin sa prinsesa ang sinabi ni Miruko. Kaya ipinatawag si Miruko na ayaw payagan ni Sango ng mag-isa pero pumayag si Inuyasha kaya ang sama ng tingin nito sa kanya. Bago umalis ay binigyan ng matanda ng purification salt si Miruko. Napakahabang hagdan ng tinahak nila dahil nais ng prinsesa na ipakita ang libingan ng demon head na sinasabing nagdala ng sumpa sa feudal lord. Kung saan nakita niyang puno ito ng mga kalansay ng mga monk. Dahil ang totoo ay ang prinsesa pala ang tunay na demon na ikinatakot ni Miruko. Matagal na silang naghihintay kay Miruko kaya naisip ng binata na nakipagharutan na ito sa prinsesa na ikinainis ni Sango kaya pinadapa ni Kagome ang manhid. Samantala nagwawala na ang feudal lord na agad nilang pinuntahan. Sa katuluyan itong naging isang demon. Subalit isa pa rin itong diversion habang ang monk ay nagsaboy ng purified salt na nilagyan niya ng sariling spiritual power. Pero dahil sa demonic aura nito ay di siya makakilos. Saka pinagmalaki ng demon na kinokontrol niya ngayon ang lord upang magwala at walang sumaklolo sa kanya. Samantala ang bida ay nais itong patayin sa isang atake. Ngunit pagsugod ay ginamit ng demon na shield ang isang babae pero tinamaan pa rin ng bida kaya umakyat ito sa bubong na sinundan ni Inuyasha. Kagad na sinundan nila Sango si Miruko at napansin ng matanda na labis siyang nag-aalala. Giit ng demon na si Miruko ang ika-100 na kakainin niya upang maging ganap ang kanyang kapangyarihan. Inasikaso ni Kagome ang isang sugatan ngunit marami ang namatay. Naghanap pa sila ng survivor nang makita nila ang katawan ng prinsesa. Nagpatuloy sa pag-atake ang bida ngunit ayaw lumaban ng demon. Kaya napansin ni Inuyasha na tila nililibang lang siya nito. Naramdaman ng demon na may nakahanap sa katawan ng prinsesa saka dumating sila Sango pero di rin sila makakilos ni Kirara. Kaya sinabing manood si Sango habang kinakain niya ang monk. Ngunit dumating ang matanda na sinabuyan sila ng purified salt saka nagtaka ang demon kung ba't nakakakilos ito. Sinamantala naman ni Miruko na gamitin ang spiritual power sa purified salt kaya napilitang tumakas ang demon. Tinanong nila kung ba't di naaapektuhan ng demonic aura ang matanda pero di nito alam ang sinasabi nila. Nalaman ng bida na isang decoy lang ang kaharap kaya tinapos niya na ito. Nagtungo ang demon head sa katawan ng prinsesa para kumuha ng spiritual power. At nang makita nito ang banal na hiyas ay muntik na ring makain si Kagome. Kaya inisprayhan niya ito sa kasinunog ng fox ngunit nakahabol pa rin ang demon pero nahiwa ng bida saka muling sumugod kaya tinuhad ito. Nagbalik na rin sa normal ang lord subalit naging abo ang katawan samantala nakailag ang kalaban. Dumating ang monk na nagtaka kung ba't di pa siya kinain agad ng demon. Giit nitong nag-iingat siyang gamitin ng maraming demonic aura upang di siya matuklasan ni Narako saka ito tumakas na inatake pa ng bida. Kaya tagumpay na nahigop ng monk ng wind tunnel. Dahil dito ay naglaho na ang demonic aura. At kinabukasan ay nagpasalamat ang tauhan ng feudal lord. Dahil
sa nangyari ay naisip ng matanda na malakas siyang exorcist kaya magpapatuloy daw ito sa trabaho. Nag-aalala si Miruko dahil ang pagkawala ni Narako ay nagkaroon din ng masamang epekto na pagiging wild ng mga demon dahil wala na silang kinatatakutan.